General Santos City was among the hardest hit by the magnitude 7.8 tremor in Mindanao. For a street-level view of the damage there, News 5 Mindanao's Bril Montalvo joins us. Maayong gabi, Bril. Kamusta ang sitwasyon dyan? Mayong gabi sa imo diha, Ses, kabalo ka, Ses. Napakadilim dito sa General Santos City ngayong gabi kasi nga hindi pa rin nababalik ang linya ng kuryente matapos ang naging magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga kung saan ramdam dito sa lungsod ang intensity 7. Sa ngayon, Ses, ay okay naman yung tubig dito pero ang linya ng komunikasyon ay medyo pahirapan din, Ses. Sa pag-ikot nga natin kanina dito sa General Santos City ay may mga establishmento tayong mga nakita na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Isa na nga dyan ay isang sikat na fast food chain, may isang sikat na mall at maging ang isang universidad dito sa General Santos City ay napadapa nga nitong magnitude 7.8 na lindol. So sa ngayon, Ses, ay idiniklara ng under state of calamity itong nga lungsod ng General Santos, Ses. So, tumaas ba ang casualties mula sa count na naitala kanina lamang? Kanina, Ses, pagdating natin dito bandang alas 3 ng hapon, galing tayo ng Davao, ay nasa siyam lang ang casualty. Pero ngayon, na-interview nga ni Cheryl Cosim sa Frontline Pilipinas kanina sa programa, si CDRRMO chief dito sa General Santos City at umabot na sa 12 ang casualty nga dito sa pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol or 7.8 na lindol dito sa General Santos City, Ses. Bril, may search and rescue operations na isinasagawa ba dyan? Kaninang hapon, Ses, may napuntahan tayong isang grocery store kung saan may tatlong na-trap doon at isa nga dito ay nakuha ng bangkay at may dalawa pang missing nga at nandoon pa sa loob ng grocery store at patuloy kaninang hapon ang isinagawang search and retrieval operation pero pagdating ng gabi nga ay itinigil muna pero itutuloy nga itong search and rescue operation sa mga missing pa sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol bukas ng umaga, Ses. Kasi dahil sa walang kuryente, delikado ang search and rescue. Wala bang mga generator na pwedeng gamitin? Ano ang sabi nila dyan? Alam mo, Ses, may mga generator naman dito sa lungsod ng Jansan pero applicable lang ito sa mga hospital. Ayan, ayon nga sa LGU dito pero sa mga bahay or may mga libreng generator dito na maaring maka-charge ito nga mga residente ay so far wala pa sa ngayon, Ses. Alam mo, Bril, marami ang nag-share ng video ng mga building dati na mukhang dumapa na nga dahil sa lindol. May sinasabi ba ang LGU ukol dito? Alam mo, Ses, it's first time umano na nangyari itong magnitude 7.8 na intensity 7 nga ang naramdaman dito sa lungsod ng General Santos City at hindi inaasahan nga ng mga residente maging mga lokal na opisyal ang mangyayari ngayon. Expected nila na magiging masaya ang back to school ngayong araw sa mga pampublikong paaralan nga dito sa lungsod ng Jansan pero nagulat sila at nabulaga sila kasi nga itong kanilang na ano ngayon na experience is ito nga 7.8 magnitude na lindol, Ses. Kamusta naman, Bril? May mga evacuees ba at may evacuation center na nakahanda para sa kanila? Alam mo, Ses, may mahigit 4 na raang pamilya nga ang apektado dito sa General Santos City
sa nangyaring pagyanig ngayong araw. At nakahanda naman ang evacuation center para sa mga apektadong residente. At sa katunayan nga, Ses, kanina ay nag-ikot nga dito, nagsagawa ng assessment ang ilang kalihim ng administrasyon ngayon, kagaya na DSWD Secretary Rex Gatchalian at ni DPWH Secretary Vince Dizon. Nagsagawa sila ng assessment sa mga infrastructure dito sa lungsod at maging pamamahagi ng mga food at non-food essentials para sa mga apektadong residente. So far, okay naman ang mga residente, nabigyan na sila ng mga paunang tulong gaya ng mga pagkain ang mga residente na apektado ng lindol, Ses. Ano ba ang pangangailangan ng mga tao dyan sa Gensan ngayon, bukod sa tulong na ipapaabot ng gobyerno? Alam mo, Seth, swerte naman dito ngayon kasi hindi nawala ang supply ng tubig. Ito nga lang ang kanilang problema, itong supply ng kuryente, kasi pahirapan ang komunikasyon dito sa General Santos City kasi nga walang kuryente, walang ma-charge yung mga residente dito. Kasi yung iba may mga generator set, pero yung ibang mga residente na walang mga generator set, yun yung mga problema nila ngayon na kung pwede ay maano sila dito ng mga generator set para man lang na makapag-charge sila sa kanilang mga emergency lights. Pagdating ng gabi ay may magagamit silang mga ilaw, Ses. Daghang salamat ug pag-amping mo din ha, Bril Montalvo of News 5 Mindanao.